Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Julio. Tito Makoy, noong napakinggan ko ang kwento ni Apan, buong kwento talagang pinakinggan ko mula umpisa hanggang sa katapusan. At mula noon, naging taga-subaybay mo na po ako. Ang kwento niya kasi, Tito Makoy, tumatak na husto sa aking isipan at sa aking pakiramdam. Halos pareho ang naging buhay namin. Pareho ang aming kinahantungan. Nasa plaza kami ng asawa at dalawa kong anak. Nangulit ang mga bata na bumili ng cotton candy. Kaya naman ang asawa ko, Tito Makoy, napilitang pumunta doon sa nagtitinda nito. Pumila silang mag-iina. Marami kasi ang bumibili kaya kinakailangan nilang pumila. Ako naiwan na nakaupo sa simentadong upuan. Merong lumapit na batang lalaki, yung nagtitinda ng mani at sigarilyo. "Sir, bili na po kayo." Yan ang wika ng bata paglapit niya sa akin. Hindi ako tumitingin sa bata, Tito Makoy, ngunit sumagot ako sa kanya. Sinabihan ko siyang sa iba na lang magbenta kasi hindi ako naninigarilyo. Ngunit Tito Makoy, bagamat sinabihan ko na ang bata ng ganoon, hindi ito umaalis. Nakatitig sa akin. "Alam niyo po, kilala ko kayo. Kayo po si Julio?" Sabi ng nanay, magkamukha raw tayo. "Yan, Tito Makoy," ang wika ng bata sa akin. "Anong pinagsasasabi mo dyan? Umalis ka nga dyan, luko-luko kang bata ka. Alis! Pag narinig ka ng asawa ko, baka maniwala yun. Alis, dali, alis!" Yan, Tito Makoy, ang pagtataboy ko sa bata. Umalis nga ang bata, pumunta sa isang lalaki na kumakaway sa kanya, bibili ng sigarilyo. Tito Makoy, nung panahon na ito, aktibo ako bilang isang pulis. Dati akong pulis, Tito Makoy. Masaya ang buhay ko bilang may pamilya. Masaya ang pagsasama naming mag-anak sa loob ng mahabang panahon. Ngunit Tito Makoy, may biglang unos na dumating. Pumanaw ang pangalawang anak ko sa sakit na cancer. College na siya noon, Tito Makoy. Alam niyo po, walang kasing sakit, hindi maipaliwanag ang hapdi sa pakiramdam na mawalan ka ng anak. Namatay ang anak ko, Tito Makoy, sa kabila ng pagsusumikap naming maisalba ang kanyang buhay. Maging ang mga savings namin, halos naubos ito, ngunit walang nagawa, Tito Makoy. Walang nagagawa ang pera at gamot pag cancer ang kalaban. Bagamat kulang na ng isa, namuhay pa rin kaming mag-anak na normal. Dumating nga ang araw, Tito Makoy. Kaming mag-asawa, kaming mag-anak, walang mapagsidlan ang tuwang nararamdaman namin. Kasi kaming buong mag-anak nasa loob ng campus ng isang malaking pamantasan sa probinsya. Graduation, Tito Makoy, ng anak naming panganay na si Eric. Kumuha siya ng computer animation. Tito Makoy, mula nga pala nang maging tagapakinig mo ako, pinakinggan ko lahat ang mga naka-upload mong kwento, maging yung mga lumang kwento na. Natatandaan ko, Tito Makoy, yung kwento mo na yung natatakot magpakilala. Florentino yata ang pangalan noong amang iyon. Basta, Tito Makoy, yung doktor nga ang anak, ngunit yung ama natatakot magpakilala. Hindi rin yung nawawala sa isip ko, Tito Makoy, kasi ang kanyang nasaksihan, ganoon rin ang iksi ng aking nakita noong graduation ng anak naming si Eric. Meron kasing isang graduate doon na lumalakad at umakyat mag-isa sa stage, namumukod tanging walang kasama. Yung graduate na walang kasama, nauuna sa mag-ina ko na siguro yung pagitan mga 15 o kaya 10. Basta, Tito Makoy, sa tingin ko mahigit 10 iyon. Habang inaabangan ko ang aking mag-ina na dumaan sa harapan ko, siya muna ang kinunan ko ng video. Kaya lang, Tito Makoy, habang kinukunan ko ng video ang graduate na mag-isang naglalakad, ewan ko po ba kasi, para akong sinakal. Napalunok talaga ako sa aking lalamunan.
Awang-awa ako sa bata, bagamat relax na relax itong naglalakad noong siya na ang nasa frame ng camera ko. Hanggang sa noong mag-ina ko na ang nasa harap ko ang kinukunan ko ng video. Siyempre Tito Makoy ang aking mag-iina at ako nakangiti. Ngiting-ngiti kaming tatlo dahil nga tuwang-tuwa nagbubunyi sa graduation ni Eric. Subalit Tito Makoy, hindi nawawala sa isipan ko yung batang iyon na walang kasama. Noong mga nakaupo na lahat ang graduates at ang mga magulang o ang mga abay ng bawat isa, lagi kong tinatanaw talaga yung batang iyon. Siya lang ang namumukod tangi sa mga graduates na nakaupo, walang katabi sa upuan. At noong umaakyat na pa isa-isa ang mga nagtapos, siyempre kasama pa rin ang kailang mga magulang sa pag-akyat sa stage. Alam mo Tito Makoy, sa pamantasang pinasukan ng anak ko, mahigpit ang pamantasan. Ang graduation talaga ay well-rehearsed ang seremonya, kaya kahit na may mga kasamang magulang ang graduates, walang nasasapawan sa stage. Hindi ko talaga malaman kung bakit parang namamagnet ang mata ko nung graduate na iyon na mag-isa. Nakatutok ang mga mata ko sa kanya at siya talaga ang binabantayan. Noong tawagin na nga ang kanyang pangalan, napapalakpak ako Tito Makoy kasi magna cum laude ang bata. Napansin kong tila tumahimik ang lahat at napalitan ito ng kaunting ugong makalipas ang ilang saglit. Yung ugong Tito Makoy na parang nagsasalita ng mahina ang mga tao. Yun ay reaksyon ng mga tao sa magna cum laude na umakyat sa stage, ngunit walang kasamang magulang o kapatid man lang. Siya lang talaga ang ganoon Tito Makoy. Ang galing ng bata. Ang swerte ng mga magulang nito. Kaya lang bakit wala siyang kasama? Iyan Tito Makoy ang mga katanungang sumasagi sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang bata. At lungkot na lungkot ako Tito Makoy para sa kanya. Patuloy Tito Makoy na naging matiwasay ang pamumuhay naming mag-anak. Alam niyo po, excited ako kasi malapit nang magpakasal ang anak namin. Ang kaisa-isang anak namin. Kaisa-isa na lang Tito Makoy kasi nga pumanaw yung pangalawang anak namin. Noong panahon na yun Tito Makoy, nagretiro na ako sa serbisyo. Naghahanda na ako sa pagpapakasal ng anak kong si Eric. Ilang buwan pa ang hinihintay. Inihahanda ko talaga ang aking paglalabas ng kayabangan Tito Makoy. Alam mo na, ama tayo, anak na lalaki ang ikakasal, ang anak natin. Kaya siguro Tito Makoy, hindi mo ako masisisi kung sasabihin kong buong pagyayabang talagang naghahanda ako. Ngunit Tito Makoy, malungkot na hindi naganap ang kasalang iyon, ang pagpapakasal ng anak ko. Sa halip kasi, isang malaking dagok na naman at pagsubok ang dumating sa pamilya namin. Bigla tayong nagkaroon ng pandemic Tito Makoy. Sa unang bugso ng lockdown, malas Tito Makoy na tinamaan ang anak ko si Eric. Hindi siya nakaligtas, namatay ang anak ko sa COVID. At noong huling bahagi naman ng lockdown, ang asawa ko na naman ang tinamaan. Ganoon din Tito Makoy. Malungkot, hindi nakaligtas ang asawa ko. Pumanaw rin. Pumanaw pareho ang aking mag-ina dahil sa COVID. Ako Tito Makoy naka-quarantine. Wala sa tabi nila pareho habang nasa ospital ang mga ito. Namatay at na-cremate. Wala Tito Makoy. Hindi ko nabantayan at hindi ko naalalayan ang aking mag-ina sa kanilang parehong sitwasyon kung saan kinakailangan sana tayong nasa tabi nila. Walang pwedeng ihalin tulad ang sakit na aking nararamdaman. Bakit ganoon? Buong pamilya ko ang nawala sa akin. Kahit anong pagpapakatatag ang ginagawa ko, ngunit di ko talaga Tito Makoy natatakasan ang pait na sinapit ng mag-iina ko
ang pagkawala nilang lahat sa akin. Ngayon, mag-isa ako sa buhay. Wala nang kabuluhan ang lahat sa akin, Tito Makoy. Wala na. Lahat na bagay sa aking paligid, wala nang saysay sa akin. Kalagitnaan noong 2021, bagamat maluwag na ng kaunti, ngunit marami pa ring bawal, sariwa pa ang takot sa mga tao at panahon pa rin ng pandemic. Mag-isa sa bahay, mag-isa sa buhay. Bigla akong nakaramdam, Tito Makoy, ng paninikip ng dibdib at kinakapos ako ng hininga. Dahil nga mag-isa na lang sa buhay, Tito Makoy, kaya alertong-alerto ako. Nakatawag ako sa COVID hotline sa lugar namin. Tamang-tama naman nakilala ako ng mga naka-duty sa hotline, kaya hindi nagtagal na itakbo kaagad ako sa ospital. At sa ospital, Tito Makoy, ayon sa pagsusuri, positive ako sa COVID. Ngunit nalabanan ito, nalabanan ang virus, nag-negative ako at gumaling. Subalit, Tito Makoy, nung araw na i-discharge na sana ako, makalipas ang gamutan at ang araw na kinakailangan ko pa rin ng quarantine, bigla akong nagkaroon ng mild stroke. Kaya na-extend ang pagkaka-ospital ko. Walang epekto sa akin ang mild stroke sa aking pananalita at sa kilos ko kasi nga mild na mild lang talaga ito. Ngunit, Tito Makoy, ito ngayon ang bumabagabag sa akin. Kailangang bantayan ang aking blood pressure. Pinagbawalan rin ako ng mga doktor sa pagpapagod. Bagamat ayon sa kanila, paunti-unti, kinakailangang mag-exercise ako dahan-dahan bilang bahagi ng therapy. Subalit, Tito Makoy, ang pagbabawal na iyan ng mga doktor, merong malaking balakid. Kasi paglabas ko ng ospital, paano ako hindi gagalaw? Gayong mag-isa ako sa buhay. Wala akong pamangking pwedeng pakiusapan na sumama sa akin kasi ang mga kapatid ko, Tito Makoy, lahat nasa ibang lalawigan. Bagamat pilit kong pinapakalma ang sarili ko, ngunit hindi talaga nawawala ang katanungang, paano na kaya ako ngayon? Bahala na nga. Yan, Tito Makoy, ang pumasok sa isip ko kinalaunan yung bahala na kung ano ang mangyayari. Nung araw talaga na kinakailangan ko nang lumabas ng ospital, merong isang binata ang pumasok sa silid. Neo ang pangalang nakasulat sa kanyang badge na nakalagay sa damit. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Handa na po kayong umuwi? Ihatid po kita. Saan niyo po gustong umuwi? Sa bahay mo? Mag-isa ka o kung gusto niyo po sa bahay na namin kayo umuwi, sa bahay ko. Iyan, Tito Makoy, ang wika ng lalaking pumasok. Nagtataka ako sa kanyang pananalita, ngunit nung tingnan ko siya, Tito Makoy, merong malaking kaba sa aking dibdib. Sa paghaharap naming ito, hindi ko maintindihan. Hindi ako makapagsalita. Ako po si Neo. Anak ako ni Tina. Ang nanay ko po nagtrabaho noon bilang serbidora sa isang karinderya. Tina Misuga ang kanyang buong pangalan. Yan ang wika sa akin, Tito Makoy, ng binata. Tito Makoy, hindi yan ang tunay na pangalan ng kanyang ina. Yan lang ang ginamit ko. Nagpatuloy sa kanyang pagkikwento ang bata. Alam niyo po, baka natatandaan niyo noon, merong batang nagtitinda ng sigarilyo at mani sa plaza, lumapit sa iyo. Ako po yun, ako yung nagtitinda ng mani at sigarilyo. Yan ang patuloy na pagkikwento ng binata sa akin, Tito Makoy. Lalo akong hindi makapagsalita. Neo? Neo ang pangalan mo? Oo. Malinaw na sa akin ang lahat. Malinaw na ang lahat sa akin. Ikaw ang anak ni Tina? Ikaw ang anak ko? Anak, patawarin mo ko, anak. Sorry, anak. Patawad, anak. Patawad. Iyan, Tito Makoy, ang aking pagsasalita na umiiyak sa paghaharap namin ng anak ko na ngayon ko lang nakaharap talaga.
Nakaupo ako sa higaan habang umiiyak. Lumapit sa akin ang anak ko. Dito Tito Makoy, hindi ko na napigilang yumakap sa kanya habang nakatayo siya sa harapan ko. At nung yakapin ko ang kanyang katawan, Tito Makoy, dumaloy sa aking pakiramdam, sa aking dugo ang isang koneksyon na kakaiba. Walang duda, Tito Makoy, dugo ko ang nananalaytay sa katawan ni Neo. Anak ko siya, Tito Makoy. Anak ko siya. Ito'y liban pa sa pagkakahawig naming dalawa na nakikita ko. Sa pagyakap kong ito sa anak ko, talagang tuluyan ng umagos ang mga luha sa mga mata ko. Sa paghingi ko ng tawad sa anak ko, alam mo Tito Makoy, hindi ko kayang tumingin sa mga mata ng anak ko ng diretso. Nahihiya ako sa anak ko. Bagamat mayroong tuwang nararamdaman ako Tito Makoy kasi nakilala ko siya. Nagtagpo ngayon ang landas naming dalawa. Bilang ganap na pagsuko ko sa anak ko Tito Makoy, hinayaan ko siyang magdesisyon kung saan niya ako gustong dalhin. Hindi kasi ako makasagot sa kanyang mga tanong kasi Tito Makoy, iyak lang ako ng iyak. Hindi ako nakapagsasalita. Tito Makoy, hayaan niyong ibalik ko ang nakaraan para malaman mo kung bakit ganito ang aking kwento. Noon, sabihin na natin sigurong may kayabangan ako ng kaunti. Nagpustahan kaming magkakaibigan kung mapapasagot ko si Tina, ang serbidora ng isang karinderya. Si Tina ay maganda, galing sa mahirap na pamilya. Pagkatapos niya ng high school na masukan na ito bilang serbidora ng karinderya. Sa madaling salita Tito Makoy, may pustahan nga kaming magkakaibigan. Linigawan ko si Tina. Napasagot ko nga itong si Tina, naging magsyota kami. Kahit na Tito Makoy noong panahon na iyon, malapit na kaming ikasal ni Myla, ang aking syota na siyang naging asawa ko nga. Maraming beses na mayroong naganap sa amin ni Tina hanggang sa isang araw Tito Makoy, nasindak ako nang sabihin niyang hindi na raw siya dinadatnan. Alam niyo na po na alarma talaga ako kasi ikakasal na nga kami ng syota kong si Myla. Malaking problema ito. Kaya ang tanging ginawa ko Tito Makoy para tapusin ang problema, bigla na lang akong naglaho. Hindi na nagpakita kay Tina. Hindi ko alam kung totoo ang kanyang sinasabi sa akin noon na hindi na siya dinadatnan at hindi ko rin nalaman kung tuluyan nga siyang nagdalang tao. Saka alam mo na Tito Makoy, yung panliligaw ko sa kanya, pustahan lang naman naming magkakaibigan, hindi naman seryosohan iyon. Kaya hindi na talaga ako nagpakita pa kay Tina. Gaya ng inaasahan Tito Makoy, noong araw ng kasal namin ni Myla, malaking kaba ang aking nararamdaman kasi baka magkaroon ng eksena. Subalit sa awa ng Diyos, wala namang naganap na eksena. Ikinasal kami ng asawa ko ng walang balakid. Nagsama kami, masaya ang aming pagsasama. Nagkaanak kami, masayang-masaya kami bilang isang mag-anak at nakapasok na rin ako sa pagiging pulis. At wala na rin ako Tito Makoy na narinig pa mula kay Tina sa mahigit 20 taong dumaan. Ngayon Tito Makoy, narito sa harapan ko kasama ko ang nagpakilalang anak ko, si Neo. Nakasakay kami sa ambulansya ng ospital pauwi sa bahay nila. Si Neo nga pala ay nagtatrabaho bilang Assistant Purchasing Manager ng ospital kung saan ako na-confine. Kaya inayos niya lahat ng mga papeles ko noong malaman niyang naka-confine ako sa kanilang ospital. Bagamat hindi siya nagpakita sa akin noong naka-isolate ako at noong quarantine period, ngunit Tito Makoy, alam niyo po, ramdam na ramdam ko ang kakaibang pag-aasikaso sa akin ng mga staff ng ospital at maging ang mga doktor. Napakaganda ng kailang pag-aasikaso sa akin. Ngunit Tito Makoy, ang iniisip ko ngayon, wala akong mukhang ihaharap kay Tina. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya
at kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Ito ngayon ang mga bumabagabag sa isip ko. Bagamat wala akong magagawa, Tito Makoy, kung di talagang humingi ng tawad kay Tina sa napakalaking kasalanang ginawa ko sa kanya noon. At pagpasok namin, Tito Makoy, sa bahay ni Neo, tumambad kaagad sa akin ang mga larawang nakasabit. Si Tina nga, Tito Makoy, ang kanyang ina, ang babaeng pinagpustahan namin noong magkakaibigan. Ngayong tinitingnan ko ang larawan nilang mag-ina, bigla akong minumulto ng aking mga kasalanan. Biglang bumabalik sa akin ang aking kalukuhan noong mga nakaraan. Makalipas ang ilang sandali na nakaupo ako sa sala ng bahay. Neo, nasaan ang mama mo, anak? Gusto kong makausap ang mama mo, anak. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Hihingi ako ng tawad sa inyong dalawa, anak. Nasaan siya, anak? Yan na naman ang mangiyak-iyak na wika ko at tanong ko sa anak ko. Ang nanay ko po. Wala na po ang nanay ko. Yan, Tito Makoy, ang sagot ni Neo na nagimbal ako. Anak? Anong ibig mong sabihin, anak? Ito muli ang aking pagtatanong kay Neo. Alam niyo po, ganito ang nangyari. Graduation ko sa college noon, nakakonfine ang nanay ko sa ospital. Hindi niya nagawang sumama sa akin sa graduation. Nalungkot nga po ako kasi ini-imagine kong masayang masaya ang pakiramdam niya na aakyat kami sa stage sa graduation ko at sa pagtanggap ko rin ng parangal bilang magna cum laude. Kaya lang po hindi niya na nagawa kasi nasa ospital siya, nakakonfine siya noong panahon na iyon. Saka po yung plano ko nga sana noon, hindi na lang ako dadalo sa graduation. Kaso ang nanay ko mismo ang nagpumilit sa aking sumama ako kasi isang beses lang ito sa buhay ko mangyayari. Kaya naman napilitan akong dumalo talaga at sumama sa graduation. Ang nakakatawa nga po kasi namumukod tangi ako doon sa graduation na walang kasabay, walang kasama. Ngunit dahil nga sa nasa ospital ang nanay ko, pakagaling ko ng seremonya sa graduation, sa ospital ako dumiretso. At ang malungkot nga lang po kasi isang linggo pagkatapos ng aking graduation, pumanaw na ang nanay ko. Namatay siya. Leukemia ang kanyang sakit. Marahil po dala yun ng labis na pagsusumikap ng nanay ko na mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Laging pagod, kulang sa tulog. Ang sipag talaga ng nanay ko kasi. Kaya noong graduation, alam niyo po, yun sana ang pinakang regalo ko sa kanya, ang aking pagtatapos bilang magna cum laude. Sa kabila at pagkatapos ng mahabang sakripisyong pag-aaruga niya sa akin at pagtataguyod niya sa akin. Kaso nga lang po hindi na nagawa ni nanay kasi nakaratay na siya sa ospital. Yan, Tito Makoy, ang mahabang pagkikwento ni Neo tungkol sa kanyang buhay. Kalmadong kalmado siya na nagsasalita. Ngunit ako, Tito Makoy, ang umiiyak. Umiiyak ako kasi naaawa ako sa anak ko. Nakukonsensya ako, Tito Makoy, dahil sa aking napakalaking kasalanang nagawa noon sa kanyang ina at dito sa anak ko. Ngayon ko na, Tito Makoy, nalaman kaya pala ganoon ako kaapektado nung kinukunan ko siya ng video na mag-isa. Dahil anak ko pala ang nakakaawang iyon sa graduation. Tito Makoy, ngayong magkasama na kami ng anak ko, pilit kong pinagkwento ang anak ko tungkol sa buhay nilang mag-ina mula noong bata pa siya hanggang sa lumaki siya. Kaya naman, naikwento lahat sa akin ni Neo. Ayon sa kanya, alam niya pala na ako ang kanyang ama. Sinabi lahat-lahat sa kanya ni Tina mula noong bata pa ito. Subalit mahigpit ang bilin ng kanyang ina na huwag na huwag magsasalita at huwag na huwag lalapit sa akin. Iyon palang paglapit niya sa akin noon sa plaza, ayon kay Neo, dala lang iyon ng katigasan ng kanyang ulo. Nalaman ko rin, Tito Makoy, na
ni hindi ako siniraan ni Tina. Ngunit ang pagbabawal niya kay Neo na lumapit sa akin ay para maiwasan ang posibleng lalo kong masaktan ang anak ko kung itatatwa ko lang naman ito. Alam mo Tito Makoy, bilib na bilib ako dito kay Neo. Matalino ang anak ko. Scholar pala ito mula high school hanggang college kaya nagtapos nga siya bilang magna cum laude. Sa kanyang pagkikwento Tito Makoy, noon ko naalala na kaya pala noong nagalit ako sa kanya nang sabihin niyang magkamukha kami. Tumitig ito sa akin, hindi nagsalita. Naalala ko talaga Tito Makoy, tumitig siya sa akin ng titig na titig, hindi nagsalita hanggang sa umalis ito noong merong kumaway sa kanyang bibili ng sigarilyo. Ngayon, dahil nga minumulto ako ng aking mga kasalanan, minumulto ako ng aking konsensya. Anak, patawarin mo ko anak. Naging duwag lang talaga ako. Wala akong kwentang ama sa iyo anak. Hindi ko nagampanan ang responsibilidad ko sa iyo at sa nanay mo. Kaya anak, patawarin mo ko. Alam mo anak, kahit na magkasama na tayo ngayon, hindi ko kayang tumingin ng diretso sa mga mata mo. Hindi ako anak karapat-dapat sa pag-aalaga mo sa akin ngayon. Hindi ako karapat-dapat nito anak. Wala akong kwentang ama. Iyan Tito Makoy ang hindi pa rin matigil-tigil na paghingi ko ng tawad sa anak kong si Neo. Marami akong hindi alam tungkol sa aking anak na si Neo. Mula nung isilang siya, lumalaki at hanggang ngayong naging profesional. Kaya naman Tito Makoy sa aming pagsasama, lagi akong nagpapakwento sa kanya ng buhay nilang mag-ina noong mga panahon. Nalaman pala ni Tina na pustahan lang ang panliligaw ko sa kanya. Ang relasyon namin noon bilang magsyota ay piki. Sa madaling salita Tito Makoy, alam ni Tina na pinaglaruan ko lang siya. At nalaman ko rin na mismong ang isa sa mga kapustahan ko rin ang nagsabi kay Tina ng buong katotohanan sa likod ng aking panliligaw. Dahil doon, nasaktan ng labis si Tina sa kanyang natuklasan, kaya mas pinili niyang hindi na rin magpakita sa akin. Kaya lalo ako Tito Makoy na nawalan ng mukhang ihaharap sa anak ko nang ikwento niya lahat-lahat ang mga sinabi ni Tina. Subalit sa kabila noon, bilib na bilib rin ako sa pagpapalaki ni Tina kasi matalino ang anak kong si Neo. Napakaganda ng kanyang pananaw sa buhay, matatag, kayang humarap sa lahat na hamon ng buhay. Ngunit Tito Makoy, sa kabila ng kanyang pagiging matatag, hindi ko rin maitatangging may mga pagkakataong nakikita ko siyang matamlay. Kahit na ilang taon nang lumipas mula nang mamayapa ang kanyang ina at kahit na tinatago niya sa akin. Ngunit Tito Makoy, maraming beses na nakikita ko pa rin ang mga araw at gabing umiiyak ang anak ko Tito Makoy. At sa bawat nasasaksihan ko siya sa kanyang pag-iyak, ako ang higit na nasasaktan. Awang-awa ako sa anak ko Tito Makoy. Nahihiya at nakukonsensya ako. Tito Makoy, sa kabuuan talagang napakaswerte ko dito sa anak kong si Neo. Hindi siya nagtanim ng galit sa akin. Dahil ayon sa kanya, wala raw ni isang masamang salita na binitiwan ang kanyang nanay laban sa akin. Tito Makoy, mula nang ma-discharge ako sa ospital, hanggang sa ngayon, hindi na ako pinayagan ni Neong umuwi sa bahay namin. Tuloy-tuloy na ang pag-aasikaso at pag-aalaga sa akin ng aking anak. Yung bahay namin Tito Makoy ng pamilya ko na namayapa, pinapaupahan ko ito at ang opa na aking kinikita, ibinibigay ko kay Neo para dagdag sa mga gastusin naming mag-ama sa bahay. Ang pensyon ko naman Tito Makoy, natapos na ang lump sum period kaya ngayon, buwan-buwan muli akong nakakatanggap ng pensyon. Iniipon ko ito Tito Makoy. At nung ikasal itong si Neo Tito Makoy,
Tumulong ako sa mga gastusin. Pagkakataon ko ito, Tito Makoy, para kahit papaano makabawi ng kaunti sa anak ko. Hindi ko nagawa sa anak kong si Eric ang maging mayabang sa kasal ng anak kong lalaki. Dito kay Neo ibinuhos ko talaga ang aking kayabangan. Alam ko, Tito Makoy, kulang pa iyon kung titingnan natin ang mga kasalanan ko sa kanya. At sa ngayon, masaya ako kasi meron na akong 2 apo kay Neo. Masayang masaya ako, Tito Makoy, sa buhay ko ngayon. At masasabi ko talagang napakaswerte ko dito sa anak ko. Sa kasalukuyan rin, Tito Makoy, kasi patuloy tayong tumatanda, patuloy akong tumatanda. Inayos ko na rin ang aking mga huling habilin. Lahat na pag-aari ko, mapupunta yan kay Neo. Alam ko, Tito Makoy, hindi kayang bayaran nito ang aking mga kasalanan sa mag-ina, kay Neo at kay Tina. Yung panahon ng pagkukulang ko sa kanya, yung panahon na hindi ako humarap sa responsibilidad. Hindi sapat ang aking pamana para mapunuan ang lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Ngunit, Tito Makoy, ito na lang talaga ang tanging magagawa ko para makabawi ng kaunti sa anak kong si Neo. Sa kabila ng aking kamalian, Tito Makoy, talagang maswerte pa rin ako sa anak ko. Maswerte pa rin ako sa buhay kung maituturing sa kabila ng mga dagok na dumaan sa akin. Ang pagdating ni Neo sa buhay ko, maituturing ko, Tito Makoy, na isang milagro ito. Milagro kasabay ng isang sakuna. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo rin at maibahagi sa iyong channel. Maraming salamat, ang iyong tagapakinig, Julio. Maraming salamat, Julio, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, dapat lang na hindi ka tumigil sa paghingi ng tawad kay Neo. Kasi ang napakasakit malaman ng isang anak ay ang katotohanang nabuo siya dahil sa katarantaduhan. Nabuo siya dahil sa pustahan. Naging tao siya habang pinaglalaroan mo ang kanyang ina. Walang kasing sakit iyon. Napakasakit yan sa panig ng isang anak. Kaya dapat lang na hindi ka tumigil sa paghingi mo ng tawad kay Neo. At nalulungkot din ako sa nangyari sa iyong mag-iina, sa asawa mo at sa 2 mong anak. Alam mo, gusto kong isipin na sila ang naging kabayaran ng iyong katarantaduhan. Sila na mga walang kasalanan, walang kinalaman kung ano ang iyong katarantaduhang ginagawa noon. Bakit kasi nagkaroon kayo ng mga tarantado mong kaibigan ng pustahan na yan? Hindi mo ba naisip na ang babae ay hindi yan commodity? Commodity na pwedeng pampremyo sa isang pustahan. Hindi mo yan naisip noon dahil nga sabi mo medyo may kayabangan ka rin noon. Alam mo, Julio, ngayon sa sitwasyon mo, maswerte ka. Napakaswerte mo talaga dyan sa anak mo. Marahil ang swerteng iyan na nasa kamay mo ay para ipakita sa'yo kung gaano kasama ang ginawa mo noong mga nakaraang araw. Ganoon pa man, natutuwa rin ako kasi kahit papaano, maganda ngayon ang takbo ng buhay mo. Napakabuti at napakabait na anak nitong si Neo. At talagang hindi na natin maibabalik ang nakaraan, hindi na natin maitutuwid ang mga kamalian. Ngayon tama na lang yan na gawin mo ang asikasuhin mo ang anak mo, ang pamilya ng anak mo. Tumulong ka kay Neo na alagaan ang iyong mga apo. Nakakatuwa rin ang kwento mo, ang buhay mo sa pagtatapos. Kaso lang talaga ang medyo nakakapagpainit ng dugo ko sa iyo ay yung katotohanang pinaglaruan mo ang nanay ni Neo. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at salamat sa pakikinig. Sige na, mag-move on na nga lang tayo ngayon. Gawin mo na lang ang nararapat para kahit papaano makabawi ka kay Neo. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out, hanggang ngayon ramdam na ramdam ko pa rin ang Faustino Fabro Idilon Nadoa fever.
Nakakatuwa talaga na merong magandang resulta ang ating samahan. Merong 2 taong pinagtagpo dahil sa ating pagsasama dito sa ating channel. Sa muli, kay Faustino Fabro at Idilon Nadoa, good luck sa inyong dalawa. At dahil nga sa meron ng forever si Faustino Fabro, aalisin ko na siya sa listahan ng mga naghahanap ng forever. Sana lahat ng mga hinahanapan natin ng forever magtapos kagaya ni na Faustino at Idilon. Ngayon sa mga nagpapa-shoutout sa atin mga kaibigan, shoutout kay Joe Makati ng New Orleans, USA. Ayon sa kanya, shoutout dyan sa'yo Tito Makoy, isa akong masugid na follower. Alam na alam ko yan, Joe Makati. Alam na alam ko yan, Joe. Maraming salamat sa patuloy na suporta na iyong ibinibigay. Shoutout din kay Chorbaril. Tama ba ang pagbigkas ko, Chorbaril? Ng Cordillera Autonomous Region. Tito Makoy, tagapakinig ako. Nag-aabang ng mga bagong kwento. Maraming salamat sa iyo, Chorbaril ng Cordillera Autonomous Region. At ingat palagi. Si Florentino Jimenez, shout out din muli sa iyo, Tino. Alam ko na lagi kang nakasubaybay sa ating channel. Si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat sa iyo, Tino. Shout out din kay Lawrence Dali ng San Pedro, Laguna. Ang kanyang handle name ay Lawrence Dali at siya pala si Jake ng San Pedro, Laguna. Maraming salamat, Jake, sa pakikinig. At sa ating mga kababayan dyan sa Laguna, maraming salamat. Sa ating mga kasama dyan sa Laguna. Si Serge Moreno, San Pablo, Laguna rin yun. Shout out rin kay Julius Espirito. Gusto ring magpahanap ng forever. Isinama na kita sa mga hanapan ng forever, Julius Espirito, at salamat sa pakikinig. Gusto ko ring i-shout out si Top Gun 1968, ang ating kasamahan. Kagaya ni Faustino Fabro na sa Hawaii, USA siya. Ricky ang kanyang pangalan. Ricky, maraming salamat at shout out sa iyo dyan sa Hawaii, USA. At si Wilbert Tubina naman, nagpapa-shout out at nagpapasalamat. Si Wilbert Tubina nga pala, siya yung kaibigan ni Mr. Ed Oy, yung pinapa-shout out sa akin noon ni Mr. Ed Oy. Taga South Cotabato pala itong si Wilbert Tubina. Maraming salamat, Wilbert, sa pakikinig at sa suporta. Shout out din kay Chodoro Arasula. Ang sabi niya, shout out muli Tito Makoy. Siguro itong si Teddy nakabalik na dyan sa Dammam, Saudi Arabia. At gusto ko ring i-shout out at banggitin si Severino Pabo. Shout out sa iyo, Seb, at maraming salamat. Itong si Seb, nagpapasalamat kasi merong 3 nag-add sa kanya. Ang sabi nga ni Seb, thanks po. Friends pala sila ni Sam Barreto. Yan. Sana kayong dalawa rin ang maging forever, Sam and Seb. Maraming salamat at shout out sa inyong dalawa. Shout out din kay Rodney Kerobin at gusto ring makahanap ng forever. At gusto ko ring i-shout out si PJ ng Toronto, Ontario, Canada kasi tila na hindi kita na shout out doon sa sinusundan nitong upload. Anyway, PJ, thank you. Salamat na marami sa pakikinig at ingat palagi dyan sa Toronto, Ontario, Canada. Ngayon, dahil nga si Faustino Fabro ay meron ng forever, inalis ko na siya sa ating hinahanapan ng forever. Ang mga naghahanap ngayon ng forever, Alvin Kalalang, naghahanap ng forever. Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito at si Neil R. At sana sa maswerteng pagtatagpo ni na Idilon Nadoa at si Faustino Fabro, masundan pa ng maraming magtatagpong forever dahil dito sa ating samahan. Shout out din, special shout out kay Adon Adon Vlogs. At sa inyong lahat mga kaibigan, ang aking taus-pusong pasasalamat sa patuloy na pakikinig at sa patuloy na pagsama nyo sa akin dito sa ating kwentuhan.
Maraming salamat po. Ingat kayong palagi at sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas. Sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po, pakisulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung doon kayo magsusulat sa mga lumang uploads na, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga nais magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat.